Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan nakakulong tayo sa mga masasakit na alaala. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil natatakot tayong harapin ang mundo na biglang nagbago. Pero kahit mahirap ay kailangan nating subukang palayain ang sarili natin para muli tayong makabangon at makapagpatuloy ng may kapayapaan sa ating puso. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cindy, 26 years old, at hindi ko na lamang po babanggitin kung taga saan ako. Isa po ako sa mga silent listeners mo. Na-inspired ako sa tuwing napapakinggan ang mga kwento ng programa mo, Papa Dudut. Lalong-lalo na yung mga patungkol sa buhay at pag-asa. Kaya nais ko rin pong magbahagi ng kwento ng buhay gaya ng iba. Ibabahagi ko ito hindi para kawaan ninyo, kundi para mabawasan na kahit papaano sa puso ko't isipan ko ang mapait na kahapon noong bata-bata pa lamang ako. Nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko noong 10 taong gulang pa lamang ako, Papa Dudut. Sa pagkakatanda ko ay grade 5 ako noon. At napagtanto ko lang na yon ang simula. Noong mas lumala na ay noong mag-high school na ako at nagkaisip patungkol sa maling ginagawa sa akin. Papa Dudut, nag-iisang anak po ako ng mga magulang ko. Masasabi kong medyo nakakaluwag-luwag na kami noon sa buhay dahil nagtatrabaho si Mama bilang domestic helper sa UAE at si Papa naman ay nakafocus sa maliit na negosyo na babuyan. Dahil gusto nila akong mabigyan ng mas maayos na buhay at maibigay ang mga gusto at mga pangangailangan ko habang lumalaki. Pinili ni Mama na magtrabaho sa ibang bansa kasama ang pinsan niya noong 6 na taong gulang pa lamang ako. Kaya lumaki ako na tanging si Papa at Yaya Maria lamang ang kasama ko noon. Si Yaya ang tagapangalagang kinuha ni Mama para sa akin. Noong panahong mas maayos na ang kinikita niya sa ibang bansa dahil abala na rin si Papa sa mga business niya. Stay noon si Yaya Maria at umaalis lamang siya kapag tapos nang makapagluto ng gabihan namin ni Papa. At kapag nasigurado na niyang nakakain na ako dahil naguhugas pa siya ng pinagkainan ko bago umuwi. Malapit lang kasi ang bahay nila sa amin kaya sa bahay nila siya natutulog. Lalo na at may 2 siyang anak noon na nag-aaral pa. Yung isa ay high school at graduating sa college naman yung isa. Si Yaya Maria, ang kasakasama ko since elementary days ko, bukod kay Papa. Pero noong tumungtong na ako ng first year high school ay umalis na siya sa amin dahil may apo na raw siyang dapat alagaan. Gusto daw ng panganay niyang anak na huwag na siyang magtrabaho. Hindi na rin naghanap pa ng panibagong yaya si Mama dahil sabi ni Papa, malaki na raw ako at kaya ko nang pangalagaan ang sarili ko. Dagdag
gastusin pa raw yun. Lalo na at high school na ako. Sa private school din kasi ako noon pumapasok, Papa Dudut. Noong panahong din kasing yun ay naririnig kong palugin na ang baboyan ni Papa. Kaya sa padala na lang ni Mama umaasa noon si Papa. Si Papa na rin ang nagluluto at naghahanda ng kinakain namin sa pang-araw-araw, lalo na at madalas na siyang nasa bahay na lamang. Humihina na raw ang litsunan niya kaya nagdesisyon siyang magtayo ng maliit na bigasan sa gilid ng bahay namin. Dahil wala na kaming kasama noon sa bahay, natuto po akong tumayo sa sarili kong mga paa. Mabuti na lamang at tinuturuan ako ni Yaya Maria paano gawin ang mga gawaing bahay kapag wala akong ginagawa noong nandito pa siya sa bahay. Ilang taon din ang lumipas bago tuluyang nalugi ang negosyo ni Papa na babuyan at lechyonan. Papa Dudut, simula noon ay napansin ko ng malaking pagbabago niya. Laging mainitin ang ulo niya at palaging umuuwing lasing. Madalas din silang mag-away ni Mama sa cellphone tuwing nagkakausap. At kapag ganoon sila ay nananahimik na lamang ako at sinasarado ng mabilis ang pinto ko. Sa tuwing nag-aaway kasi sila, laging ako ang pinagbubuntunan ng init ng ulo at katawan ni Papa noon. Ni hindi ko na kayang masikmura pa. Natatandaan ko pa noong unang beses niya akong hinawak-hawakan sa masiselang bahagi ng katawan ko habang natutulog. Nang magising ako at tinanong kung bakit niya yun ginagawa, ang sabi lamang niya ay huwag akong maingay. Kapag daw sumigaw ako o gumawa ng ingay, ay magagalit daw siya sa akin. Dahil 10 taong gulang pa lamang ako noon, mabilis niya akong nabilog at natakot. Sabi niya, normal lang daw yon na gawin niya dahil papa ko siya. Chinecheck lang daw niya ako. Parte daw yon ng pagmamahal niya sa akin. Dagdag pa niya na huwag ko raw sasabihin sa iba, lalo na kay Mama ang ginagawa niyang yon. Dahil sekreto lang daw namin, dapat ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Tinanong pa niya ako kung mahal ko siya at si Mama. Ang sabi ko ay opo. Kung mahal mo kami ng mama mo at ayaw mo kaming nag-aaway, dapat lagi kang susunod sa Papa, ha? Gagawin mo lahat ng sasabihin ko para hindi rin ako nagagalit. Natatandaan ko pang sabi niya na madalas na niyang sabihin tuwing ginagawa niya ang bagay na yon sa akin simula ng gabing yon, Papa Dudut. Basta ang natatandaan ko lang noon ay naulit ng naulit ang panghihipo niya sa buong katawan ko hanggang mag-11 years old ako. Ipinagkakataon niyang nakauwi na noon si Yaya Maria sa bahay nila. At noong mag-12 years old na ako at wala ng Yaya Maria, nakasama namin sa bahay kahit tanghali tuwing Sabado at Linggo. Ginagawa niya ang bagay na yon sa akin, Papa Dudut. Mas naging kakaiba pa yon kumpara noong mga nauna. Dahil ngayon ay nilalabas na niya ang maselan niyang bahagi at nilalaro matapos akong hubaran sa kahahaplusin ng dibdib ko. Kapag nakakaraos na siya ay doon pa lamang siya lalabas ng kwarto ko at babalik na sa kwarto niya. Hanggang sa mag-13 years old ako, Papa Dudut. Doon na namulat sa isipan kong mali na ang ginagawa ni Papa sa akin matapos akong may mapanood noon sa TV. Natatandaan ko yung isang talk show na nagtatalakay ng tungkol sa isang rape case. Sa takot ko noon ay hindi ko na tinapos pa dahil narinig kong paparating na si Papa. Agad kong pinatay ang TV at nagkunwaring may tinatapos para hindi niya ako istorbuhin. Habang abala ako sa pagsagot ng mga takdang aralin, nasipat ko siyang pasuray-suray na naglalakad papasok sa sala. May bit-bit pang bote ng beer habang walang tigil sa paghit-hit ng sigarilyo. Nagkatinginan pa nga kami nang mapatingin siya sa akin ay agad kong ibinalik ang mga mata ko sa ginagawa ko. Pero bigla niya akong tinawag.
Inutusan niya akong ipagtimpla ko raw siya ng kape. Dali-dali ko namang sinunod ang gusto niya. Nang inabot ko ang tasa sa kanya ay hindi niya yon tinanggap. Basta nakatitig lamang siya sa akin kaya nilapag ko na lamang ang tasa sa may lamesa ng kusina habang sinasabi sa kanyang ilalagay ko muna doon dahil gagawa pa ako ng assignment. Nang pabalik na ako sa sala ay bigla siyang humarang sa dadaanan ko, Papa Dudut. Kaya napatras ako. Nang sandaling yon ay nakaramdam ako ng kaba at takot sa kanya. Lalo na nang bigla niya akong niyakap at binulungan na hindi ko naman maintindihan. Pilit ko siyang tinutulak para makaalis ako habang sinasabing tama na po, Papa. Ayaw ko na po. Ramdam na ramdam ko din ang pagkaipit ko sa kanto ng lamesa ng oras na yon. Bago pa ako tuluyang makaalis ay naging maagap si Papa. Nahawakan niya ang kamay ko at mabilis na hinatak pabalik sa yakap niya. Inamoy-amoy niya ako na parang sabik na sabik sa akin. Sinubukan ko siyang tawagin at sinabing lasing na siya. Naitulog na niya pero sabi lang niya ng pabulong ay huwag daw akong maingay. Mabilis lang daw yung gagawin namin. Pagbigyan ko na daw siya. Habang sinasabi niya yon ay naging malikot na ang mga kamay niya sa likod ko pababa sa bewang at pang-upo ko. Takot ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Kaya nagpumiglas ako habang nakikiusap na tumigil siya. Na maawa siya sa akin. Alam kong may masama na naman siyang binabalak sa akin, Papa Dudut. Papa, wag po. Pakiusap ko habang umiiyak. Ramdam kong inangat na niya ang suot kong damit at hinihipuan na niya ako. Tinutulak ko siya pero sa laki ng katawan niya ay wala akong nagawa. Binala kong sumigaw pero tinakpan niya agad ang bibig ko. Halos pabulong niyang galit na sinabi na wag daw akong maingay kundi ay malilintikan daw ako sa kanya. Nasundan pa yon ng mga pagbabanta na lalong kinatakot ko, Papa Dudut. Kaya wala na ako nagawa nang hilahin niya ako papasok ng kusina. Pinadapa niya ako sa mesa habang nakatayo patalikod sa kanya. Iyak lang ako ng iyak ng sandaling yon. Patuloy na kinukumbinsing maawa siya sa akin. Pero parang wala siyang naririnig. Patuloy lamang niya akong pwersahang hinuhubaran. Ibinaba ang suot kong short at panty. At doon ay sinimula na niyang gawin ang kahayupan niya sa akin, Papa Dudut. Ipinasok niya ang sarili niya sa akin habang nagmamakaawa akong umiiyak noon. Sobrang sakit na sarili kong ama ang pumunit sa dangal ko at kinabukasan. At habang ginagawa niya yon sa akin habang nagpaparaos siya, habang dinadantayan niya na manghalik ang katawan ko, unti-unting tinatanim niya sa isipan ko ang mga pagbabanta na kaya niyang gawin kapag nagsumbong daw ako sa kahit na sino. Papa Dudut, simula nang magawa niya yon sa akin. Maraming beses pang naulit yon, halos araw-araw. Maging ang pag-aaral ko noon ay naapektuhan na. Hindi ko magawang makapag-focus dahil naaalala ko ang lahat ng ginagawa niyang kahayupan sa akin. Nang panahon na yon ay binalot na ako ng takot at kawalan ng pag-asang may makakatulong pa sa akin para mailigtas ako sa ganong sitwasyon. Gusto kong magsalita noon at magsumbong pero wala naman ako mapagsabihan ng panahong yon dahil bantay sarado ako ni Papa sa bahay man o sa paaralan. Nakaabang siya sa bawat sasabihin ko sa tuwing kausap ko si Mama sa cellphone noon. Pinandidilatan niya ako ng mga mata ng pasimple na parang sinasabing kapag nagsumbong ako ay siguradong may kalalagyan ako. Noon din kasi madalas na niyang sabihin sa akin na kaya niya akong patayin, pati si Mama. Tumagal na nakulong ako sa ganong sitwasyon, Papa Dudut. Ipinagpasalamat ko na lang na hindi ako nabubuntis sa pangbababoy niya sa akin.
Kahit punong-puno ako ng trauma, ay nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral dahil sa eskwelahan noon ang tanging lugar na kahit papaano ay medyo malaya ako. Nakahawak lang ako ng cellphone noon nang magpadala si mama. Ibinili niya kay papa na ibigay sa akin ng cellphone para madali raw niya akong nakakausap kapag miss na niya ako. Nasa video call via Skype kaming tatlo nang sabihin niyo ni mama, kaya napilitan na lang din noong umuo si Papa Dudut. Pero halos araw-araw ay tinitignan ni Papa ang cellphone ko kung sino ang mga nakakausap ko at nakaka-text. Mahigpit din niyang ibinilin na huwag akong gagawa ng ikasisisi ko sa huli dahil alam ko na raw ang mangyayari sa amin ni mama. Kaya ang ginagawa ko noon, kapag may kausap akong mga kaibigan na lalaki ay nagte-text tungkol sa mga assignments and projects ay binubura ko kaagad kapag uuwi na ako ng bahay. Alam ko kasi na magagalit siya kapag may kausap akong lalaki kahit pa kaklase ko lang. Ganon siya kahigpit sa akin, Papa Dudut. Isang araw noon habang abala ako sa paggawa ng project, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang text message ang natanggap ko sa hindi kilalang number. Dala ng kuryosidad kung kanino galing yon ay binuksan ko yon at binasa. Medyo nagsalubong pa yata ang kilay ko nang mabasa ang tanong na kung ako raw ba si Cindy na kaibigan ni Mary. Dahil doon ay nireplyan ko ito hanggang sa sunod-sunod na ang palitan namin ng text messages ng lalaking nagpakilalang Jerry. Tagaluto daw siya sa kantinang school kung saan ako pumapasok. Dagdag pa niya na kaibigan daw niya si Mary na matalik kong kaibigan. Si Mary daw ang nagbigay ng number ko sa kanya. Agad ko itong sinabihan na huwag nang magte-text dahil kapag makita ni Papa ay mapapagalitan ako. Sabi naman niya, hihintayin na lang niya akong mag-text ulit para malaman daw niya kung pwede na raw akong makausap. Pagkabasa ko ng huling mensahe niya ay agad kong binura ang lahat ng messages bago pa mahawakan ulit ni Papa ang cellphone ko. Kinabukasan nang makita ko si Jerry sa kantina ay doon ko nalaman na siya nga yung nag-text sa akin. Noong initian niya ako, nasundan naman ang pang-aasar ni Mary. Nang may pagkakataon na vacant na si Jerry, lumapit siya sa kinakapuan namin ni Mary. Doon na kami ipinakilala sa isa't isa. May itsura at maporma ang lalaking yon, Papa Dudut. Lahat ng impormasyon na sinagot niya sa text ay pareho lang din sa sinabi ni Mary sa akin. Gaya ng edad nitong 18. Na magkaibigan sila ni Mary dahil dating magkapitbahay ang dalawa at kung ano-ano pang mga detalye tungkol dito. Ang pagpapakilala ni Mary sa akin kay Jerry ang simula ng pagkakaibigan naming tatlo noon. Kahit na 4 na taon ang tanda nito sa amin ni Mary ay sobrang bait din niya sa akin, Papa Dudut. Madalas niya kaming ilibre ni Mary noon. Hanggang sa lumipas ang kumulang 1 taon, Papa Dudut. Humingi siya ng permiso na ligawan ako. Dahil nagugustuhan ko na rin siya noon ay hinayaan ko siyang manligaw sa akin. Alam niyang mahigpit si Papa kaya nirespeto niya ang pakiusap ko na ilihim muna ang namamagitan sa aming ligawan. Pumayag naman siya. Ako ang unang nagte-text at tumatawag noon sa kanya para hindi kami mabuko ni Papa. Dahil marami siyang katangian na gustong gusto ko. Lalo na't nire-respeto niya ako. Sinagot ko na siya, tuluyang naging kami sa kabila ng madilim kong mundo. Si Jerry ang naging liwanag ko. Hanggang sa dumating ang isang gabi, muli akong pinagtangkaang halayin ni Papa. Nagmakaawa ako sa kanya pero gaya ng dati ay nagbingi-bingihan lamang siya. Nagpumiglas ako pero sinampal niya ako at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Nang akmang huhubarin na niya ang suot kong pajama ay doon ako naglakas ng loob na sipain siya. Halos nagkumahog akong napatakbo, Papa Dudut. Palabas ng kwarto, pabuntang kusina para kunin ang kutsilyo at itutok yon sa kanya. Nang hindi ko siya masindak at akmang aagawin niya ang hawak ko ay tinakot ko siyang sisigaw ako kapag ipinilit pa niya na lumapit sa akin. Doon na siya natakot, Papa Dudut.
Lumabas siya ng bahay at ako naman ay agad na tumakbo papasok ng kwarto. Nanginginig na nilakang pintuan. Hinintay kong magmadaling araw bago ko kinalas. Nang maingat isa-isa ang jealousy ng bintana sa kwarto ko para doon dumaan dahil natutulog si Papa sa may sala at hindi ako makadadaan sa main door. Nang gabing yon ay lumayas ako sa bahay na tanging cellphone at pamasahe lang ang dala-dala ko. Pagkatapos kong tumakbo mula sa bahay ay unang naisip ko ang kasintahan kong si Jerry. Pinuntahan ko siya sa inuupahan niyang bahay noon. Nang kumatok ako ay kita ko ang pagkagulat niya. Pagkakita sa akin. "Cindy, anong ginagawa mo dito?" Mahina niyang tanong. Hindi ako sumagot kaya agad niya akong pinapasok. Nang sandaling yon ay nanatili akong tahimik. Wala akong lakas para ikwento sa kanyang mga nangyari sa bahay, Papa Dudut. Hindi rin naman niya ako kinulit pa. Inasikaso niya ako at inayos ang matutulugan ko matapos kong makiusap sa kanya. Na doon na muna ako makikitulog at kinaumagahan na lamang aalis. Pinanghawakan ko rin ang sinabi niyang safe ako sa piling niya kaya napanatag ako. Kinaumagahan ay nagising ako na may mabigat na nakadapa sa likod ko. Si Jerry, nakayakap siya sa bewang ko at ramdam ko yung hininga niya sa leeg ko. Nanlamig ako bigla, parang bumalik lahat ng nangyari kagabi, Papa Dudut. Yung pakiramdam na pinipigilan akong kumilos, yung amoy ng alak, yung boses ni Papa, sabay-sabay, lahat ay nag-flashback sa isipan ko ng mga oras na yon. "Jerry, wag," mahina kong sabi. Pero sinagot lamang niya ako na wag akong maingay. Kasunod noon ay nagtapat siyang matagal na raw siyang nagtitiis na may pangangailangan daw siya bilang lalaki. At bilang nobya baka naman daw mapagbigyan ko siyang gawin namin ang ginagawa ng ibang magkasintahan. Nang bigla niya akong halikan sa lieg ay doon para akong nawala bigla sa sarili. Hindi ko maintindihan at may paliwanag. Para akong nag-shutdown ng sandaling yon. Parang hindi na ako ang nasa katawan ko, ang natatandaan ko na lamang ay natatakot ako. Sobrang takot na para akong kinulong sa malawak na kadiliman. At pagkatapos noon ay blanko na. Wala na akong matandaan pa. Nagbalik lamang ako noon sa ulirat ko na nakatayo na ako sa kusina ng inuupahan ni Jerry at may hawak na akong kutsilyo. Nang mapatingin ako sa sahig ay doon ko nakita ang mga dugong kumalat. Nagtatakang nilibot ko noon ang tingin ko sa ibang bahagi ng sahig. Doon ay nakita ko ang isang malaking baboy na parang paulit-ulit kong naririnig na tinatawag ako at sinasabing huwag kang maingay. Doon ako nakaramdam lalo ng takot at pangamba dahil naririnig ko ang boses ni Papa. Parang nag-overlap lahat, Papa Dudut. Nanginginig na napahawak ako sa mga tenga ko at sa ulo ko. Hawak pa rin ang kutsilyo. Nang sandaling yon ay para akong nasa panaginip na hindi ko makontrol, Papa Dudut. "Tama na po, hindi, wag." Natatandaan kong paulit-ulit kong sigaw bago ko sinugod ang baboy na nakahiga sa sahig. Hindi ko alam kung ilang beses ko itong sinaksak. Basta ang natatandaan ko lang. Umiinit ang mga kamay ko sa bawat pagtalsik ng dugo mula dito. Basta ang sinasabi lang ng mga boses sa isipan ko noon ay kailangan ko itong mapapikit para hindi na ako matitigan at masindak pa nito. Nang sandaling yon, Papa Dudut, ay may naguudyok sa akin na lutuin ko pa yon. At hindi ko rin alam bakit ko sinunod. Niluto ko yung karneng nahiwa ko mula sa baboy. Para kung manika noon na gumagalaw mag-isa. At nung kinakain ko na yon ay may kumatok sa pinto. Nilunok ko muna ang nasa bibig ko bago ako lumingon doon nang marinig kong may tao. "Jerry, pre, nandiyan ka ba? Kukunin ko lang yung kaldero ko. Ipapahiram ko na lang ulit mamaya, ha, Jerry? Jerry, nandiyan ka ba?" Hindi ako sumagot. Nanatili lamang ako nakatitig sa may pinto. Maya-maya ay narinig kong sinabi ng lalaki na mukhang umalis na naman yata. Ako na nga lang. At sa pagkakataong yon ay biglang bumukas ang pinto matapos kong marinig ang pagkalansing ng mga susi.
Pagpasok ng taong yon ay pareho kaming nagkatinginan at natigilan. Ilang segundo rin yon bago siya napatras pero hindi makatakbo dahil sa pagkagulat sa mga nakita. Habang ako ay nakaupo sa gilid ng sahig at maraming nagkalat na dugo. Kasalukuyang hawak ang mangkok na paubos na ang laman na parang baliwala lang yung presensya ng taong nakakita sa akin. Sino ka? Natatakot na tanong niya at napalingon sa kabilang sulok. Jerry! Jerry! Sigaw nito at doon ako biglang bumalik sa wisyo, Papa Dudut. Nung unay naguguluhan pa ako kung ano ang nangyayari. Napatingin ako sa lalaking nagsisigaw na biglang kumaripas ng takbo palayo sa kabilang sulok ng kusina. Nagkukumahog itong lumabas ng bahay habang humihingi ng saklolo. Nang ibalik ko ang tingin sa sahig ay doon ko napagtantong maraming dugo. Sa hilakbot ay nanginginig na napaupo ako pabagsak sa sahig pagkakita na nakalupasay at duguan si Jerry. Hindi ako makapaniwala noon sa nakikita ko bago ko napagtantong may hawak akong kutsilyo. Sa takot ay nabitawan ko yon at lalo akong napasiksik sa sulok. Nanginginig ako ng sandaling yon na parang nilalamig pero pinagpapawisan naman ako. Napasigaw ako at umiyak ng umiyak. Gulong-gulo ang isipan ko hanggang sa may magsidatingan na mga tao. Wala akong nagawa nang lapitan ako ng mga pulis at pusasan. Para akong pasangkrus na dinala palabas ng bahay dahil hindi ko maihakbang ang mga paa ko sa sobrang pagkatorete ng isipan ko noon. Ang tanging nasabi ko lang ay hindi ko alam na si Jerry yon, na wala akong kasalanan. Natatandaan kong paulit-ulit kong sinasabi yon habang maraming taong nakatingin sa akin na para akong inuusig noon, Papa Dudut. Sa police station ay tinanong nila ako ng maraming mga katanungan pero hindi ko marinig yung mga tanong dahil para akong walang naririnig. Tanging boses lang ni Papa ang paulit-ulit kong napapakinggan ang mga sandaling yon na nagsasabing huwag ako magsusumbong at ang mga pagbabanta niya. Sobrang naririndi ako dahil palakas yon ng palakas sa tenga ko kaya napasigaw ako at tumakbo sa isang sulok ng kulungan. Tinakpan ko ang mga tenga ko at natatandaan ko lang na iyak ako ng iyak ng mga oras na yon. Matagal din akong naging ganon bago may magbukas sa kulungan at may pumasok para kunin ako. Sinakay ako sa isang sasakyan. Nung una'y wala akong ideya kung saan nila ako dadalhin. Napagtanto ko na lamang na sa ospital pala pagkakita sa mga nurses. May nagbihis sa akin ng pang-hospital na kasuotan. Hindi nagtagal ay may kumausap sa aking doktor. Hindi ko alam pero kumalma ako nang humarap na siya sa akin. Marami siyang katanungan na alam kong sinagot ko naman ng maayos. Hinayaan lang niya akong umiyak tuwing maiiyak ako. Kino-comfort niya lamang ako kapag nangyayari yon. Matapos niya akong makausap ay may kumuha ulit sa akin at ipinasok naman ako sa isang kwarto. Sa pagkakatanda ko rin, may mga ginawa pa silang ilang test sa akin na hindi ko na gaanong maalala kung ano-ano yon at para saan. Nang bisitahin ako ng papa ko sa lugar na yon, Papa Dudut, ay doon ako nagkaroon ulit ng takot. Nabalisa ako at hindi ko alam pero mukhang napansin niyo ng doktor kaya pinalabas niya agad si Papa at kinausap. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila basta ang nangyari ay makalipas lang ang ilang araw dumating si Mama sa ospital. Nanatili akong tahimik noon nang yakapin niya ako ng mahigpit. Hindi nagtagal matapos niya akong kumustahin ay kinausap niya ako at may mga sinabi na pagkukumbinsi sa aking ipagtapat na lamang ang lahat sa kanya. Yung gusto ko raw sabihin sa kanya. Kaya naman lahat ng tungkol sa panggagahasa sa akin ni Papa at mga pananakot at pagbabanta nito na naging dahilan ng pananahimik ko
ay ipinagtapat ko na. Maging ang pananamantala sa akin ni Jerry na sobrang pinagkatiwalaan ko. Pagkatapos ay hinayaan nila akong umiyak. Nasa tabi ko lang si mama at yakap-yakap pa rin ako. At nang makatulog na ako sa sobrang pagod, akala ko ay iniwan ako ni mama pero hindi pala. Natatandaan ko pang naalimpungatan ako noon nang marinig kong may kausap siya. Nagdesisyon akong hindi na muna magmulat noon dahil pagod pa rin ang mga mata ko sa kakaiyak. At ang natatandaan kong sinabi ng kausap niya, hindi niya alam ang ginawa niya. She snapped because of trauma. Kailangan mong magpakatatag, misis, para sa anak mo. Kasunod noon ay narinig ko na lamang ang mahinang pag-iyak ng mama ko, Papa Dudut. Sinisisi niya ang sarili niya. Patuloy na pinaliwanag ng doktor sa kanya ang kondisyon ko. Naiyak na rin ako noon pero pinigilan ko lang at nagtulog-tulugan ako. Hindi nagtagal ay dinala nila ako sa mental hospital, Papa Dudut. Hindi para ikulong kundi para gamutin. Tumagal ako doon ng ilang buwan at palagi ring ipinapaunawa sa akin noon kung bakit kailangan kong manatili doon. At kung bakit kailangan kong tulungan ang sarili kong makabangon. At habang inuunti-unti nila akong gamutin, inaasikaso naman ni mama ang kaso na isasampa sa papa ko. Ipinadampot pala niya noon ang papa ko para tuluyang makulong. Sinasamahan daw siya ni Aling Maria sa paglalakad ng mga kaso. At hindi nagtagal. Yung kaso naman na kinakaharap ko patungkol kay Jerry ang pinagpatuloy niyang asikasuhin kasama ang nakuha niyang attorney. Pagkalipas ng ilang mga buwan sa mental facility ay doon ko lang naramdaman na unti-unti akong bumabalik sa sarili ko, Papa Dudut. Hindi naging madali ang proseso. Para akong umaakyat sa mataas na hagdanan na hindi ko alam kung saan patungo at dulo. Pero pinanghawakan ko ang presensya ni mama. Araw-araw siyang pumupunta sa akin at parating may dalang pagkain, mga prutas at minsan ay yung paborito kong luto niyang sopas. Lagi rin siyang may baong kwento sa masayang lugar na balak niyang pasyalan namin kapag daw nakalabas na ako. Pero higit sa lahat, dala niya yung katahimikan at kapayapaang hindi ko naranasan noon sa bahay namin kasama si Papa. Nang panahon na yon, mas malinaw ko nang nakikita kung ano ang totoo. Na hindi ko kasalanan ang lahat ng mga nangyari sa akin, Papa Dudut. Kahit na noong umpisa hanggang noong huling mga buwan kasi, inuusig ko pa rin ang sarili ko sa mga nangyari. Pero simula noong nakakausap at nakakasama ko, kahit paminsan-minsan sila Mama at Aling Maria tuwing dinadalaw nila ako. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw para sa akin habang nasa loob ng facility dahil madalas ko ding nararamdamang positibo lang ang mga kinikwento nila sa akin. Hanggang sa hindi namin namalayan na dumating ang araw ng final evaluation. Natatandaan kong nasa malamig na kwarto ako habang may makapal na envelope sa harapan ko na puro findings ng mga doktor. Nakalista doon ang lahat ng dahilan kung bakit hindi ako pwedeng panagutin bilang kriminal. Na ilang ulit akong na-trigger na hindi ko naintindihan ang ginawa ko dahil ang utak ko ang literal na nagtanggol sa sarili ko. Binasa ng abogado ang rekomendasyon na yon at pagkatapos ay nag-file siya ng motion na i-dismiss ang kaso. At sa kabutihang palad naman ay tinanggap yon ng korte. Hindi nagtagal ang kasong kinakaharap ko patungkol kay Jerry ay na-dismiss, Papa Dudut. Na-dismiss yon hindi dahil walang nangyari, kundi dahil hindi na daw ako dapat parusahan. Isa rin daw kasi akong biktima ng dalawang magkasunod na pagsasamantala. Parang may mainit na pag-asang humaplos mula sa dibdib ko ng sandaling yon, Papa Dudut. Nabawasan ang takot ko na hindi ko alam kung ano ang pinagmumulan. Kahit papaano ay natuwa akong hindi ko na kailangan pang bumalik sa hearing. Wala nang muling pagtitig mula sa mga taong hindi ko kilala. Wala nang paghabol sa akin ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin.
Si mamang lumaban para sa akin hanggang dulo noon, Papa Dudut. At doon ko nakita na kahit ganon karami ang sumira sa akin, may isa pa ring taong kaya kong ipagtanggol at protektahan. Hindi man niya kailanman sinabi kung gaano siya nasasaktan sa lahat ng nangyari. Pero malinaw kong nakikita sa mga mata niya na nagpapakatatag siya para sa akin. At doon din ako humuhugot ng lakas, Papa Dudut. Nang sandaling yon ay hawak ko na ang papeles na nagsasabing pwede na akong umuwi at ituloy ang pagpapagaling ko sa labas ng pasilidad na yon, Papa Dudut. Pero kahit na na-dismiss na ang kaso, hindi po doon natapos ang lahat. Dahil pagbalik ko sa labas ay marami ang mga masasakit na salita kong narinig sa iba't ibang tao na hindi naman talaga ako lubos na kilala. Marami rin kaming mga kapitbahay na umiwas sa akin at ilan ay may mga tingin ng panghuhusga sa akin. Madalas ko ring marinig ang mga masasamang bulungan tungkol sa akin. Minsan nga po'y iniisip ko na mas madali pang manatili sa loob ng facility kaysa humarap sa mga taong wala namang alam sa totoo kong pinagdaanan. Araw-araw noon ay pinipili kong lumaban, Papa Dudut. Kapag may check-up ako ay naglalakad ako sa parehong iskinita na dati iniiwasan ko dahil sa mga tao. Pero ngayon na hindi na ako nag-iisa, nakasama ko si Mama. Hinahawakan niya ako sa braso para hindi ako mabigla kung sakaling may maalala ako. Pero Papa Dudut, may mga araw pa rin na bigla akong napapatigil dahil may pagkakataon na bumibigat ang pakiramdam ko. Tuwing sumusulpot ang multo ng nakaraan sa isipan ko. Kapag nangyayari yon, umuuwi lamang ako, humihinga ng malalim. At hinahayaan kong umupo si Mama sa tabi ko, sa kanya ako yayakapin at sasabihing nandito lamang ako at tapos na ang lahat. Papa Dudut, unti-unti akong bumabalik noon sa mga bagay na dati ko nang gustong gawin. Nag-aral din po ulit ako, natutunan kong yakapin ang katotohanan na hindi ako ang mali, hindi ako ang dahilan at hindi ako ang dapat ikahiya, na kailangan kong magpatuloy mabuhay ulit ng normal. Nagtapos po ako ng BS Psychology at kahit na hindi pa ako lisensyadong psychologist, ay nakahanap ako ng trabaho bilang HR assistant sa isang kumpanya. Dito ko natutunan ang pakikinig sa iba, pag-unawa sa pinagdadaanan nila, at pagtulong sa simpleng paraan ng mga kasanayang napakahalaga patungkol sa hinaharap kong propesyon. Pangarap ko po kasing maging clinical psychologist. Gusto kong matulungan ang mga batang tulad ko noon na nakaranas ng trauma at pang-aabuso. Gusto kong maramdaman nila na may nakikinig sa kanila at may pag-asa pa kahit na gano'n ang nangyari sa kanila. At sa bawat araw, Papa Dudut, natututo akong maging matatag at tuluyan ng patawarin ang sarili ko para mas buo kong magawa ang pangarap kong magbigay ng pag-asa para sa ibang biktima gaya ko. At nagpapasalamat ako sa mama ko dahil sa pagmamahal niya sa akin, sa pagiging matatag at pagiging matapang na ipaglaban ako noon. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po at pagpalain pa po sana ang inyong channel. Lubos na gumagalang, Cindy. Maraming salamat kay Cindy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ng lahat ng iyong pinagdaanan. Napakabigat na mga nangyari sa iyo. Hindi madali ang bawat araw na nilalakaran mo noon. Tama ang mama mo at ang mga doktor mo. Hindi mo kasalanan ang ginawa sa iyo. Gusto kong malaman mo na napakatapang mo at hindi dahil sa hindi ka natakot kundi dahil kahit takot ka, ay nagawa mo pa rin magpakatatag at lumaban para sa sarili mo. Na pinili mong bumangon at ayusin ang buhay mo pagkatapos ng mga trahedyang ito. Ipinakita mo na may lakas ka ng loob para harapin ang bukas dahil yon sa katotohanang may pag-asa.
Ipagpatuloy mo lang ang nasimulan mong pagtulong sa iba hanggang sa tuluyan mong matupad ang mga pangarap mo para sa mga biktima rin ng pananamantala. Ang tapang mo ang magiging inspirasyon ng mga taong nakarinig ngayon ng kwento mo. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa ibang horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa mga nabanggit kong channels. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.